Sige mga tao, kaya ang pumatay kay Henry Novak ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Sa tingin ko ay minimum na 21 taon matapos niyang patayin si Henry Novak. Gaya ng nakikita ninyo, may dala siyang kirpan. Pero ang mga pulis, hindi nila nakita ang pangangailangan na kumustahin si Henry. Pinalabas ng video dahil kung ano man ang departamento ng pulis, napilitan silang ilabas ang bodycam footage dahil sa maraming aktivista. At meron tayong kopya ng footage. Hayaan mong sabihin ko, nakakabahala ito. Pangit ito. Nakakasakit ng damdamin. Nakakabaliw sa sakit. Lahat ng mga iyon. Sa palagay ko nangyari na ito. At kung titingnan sa mas malawak na pananaw, dulot ito ng pagbabago ng kultura na isinagawa hindi lang ng isang tao. May buong kaliwa na lumihan ng kulturang ginawang pinakamalaki ang rasismo. Pinakamalaking krim sa mundo noong pinatay si George Floyd. Tingnan mo to. Tingnan mo ang payaso na to. Lumuhod siya. Lumuhod siya. 15 araw matapos mamatay si George Floyd, isang kriminal na matagal na sa karera dahil sa overdose. Hindi pa nga siya namatay dahil sa tuhod sa leeg niya. Pero sumausaw ang buong kaliwa. Ginawa itong isang kilusang pangkultura. Sobrang tindi na ngayon. Kung sasabihin mo, kung ihahagis mo. Ang paratang ng pagiging rasista, ng rasismo, laban sa isang puti, tapos na. Kung siya ay sinaksak, maaari siyang mapatay, kahit ano pa. Yun na, talo na lahat ng iba pa. Yun ang pinakapunto nun. Hayaan mo muna akong magkwento para malaman mong naging maayos ang nangyari sa pumatay kay Henry. Breaking news. Isang lalaki ang hinatulan ng hababuhay na kulong, minimum 21 taon, dahil sa pagbatay sa 18 anyos na estudyante sa universidad na si Henry Novak. Sinatsat ni Vikram Digwa, 23 si Novak hanggang mamatay, gamit ang isang seremonyal na kutsilyong SIG. Hayaan mo ako magsimula ulit. Nagbabagang balita, hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong, min 21 taon, ang isang lalaki sa pagpatay kay Henry Novak, 18 anyos na estudyante sa universidad. Pinatay ni Vikram Digwa, 23 si Novak, gamit ang Sikh seremonyal na kutsilyo sa Southampton noong huling bahagi ng 2025. Dinakip ng pulis si Novak sa crime scene matapos siyang ituro ng salarin na biktima umano ng rasistang pang-aabuso. Sige, pakinggan pa natin ang karagdagang ulat mula sa ating correspondent, si Emma Burchett. Emma, katatapos lang ng kaso at ng paghatol, narinig din natin ang reaksyon ng pamilya ni Henry sa labas ng korte. Tama. Sa harap ng punong-punong korte, si Vikram Digwa na 22 taong gulang noon at 23 na ngayon ay hinatulan ng minimum na 21 taon sa kulungan. Bawas ang 175 araw na kanyang nalagi na sa kulungan. Nakasuot siya ng asul na turban at abong suit. Ito ay may kaugnayan sa isang alitan na nangyari noong Disyembre 3 sa Southampton. Si Henry Novak, 18 taong gulang, isang first-year na estudyante sa Universidad sa Southampton, ay pauwi na nang makasalubong niya si Vikram Digwa. Ngayon, sa isang tawag sa 999 na ginawa sa pulisya ng kapatid ni Vikram, kung saan nagsalita rin si Vikram, ang pahiwatig ay siya raw ay naging biktima ng isang pag-atakeng may kinalaman sa lahi. May sinabi raw na mapanirang salita tungkol sa lahi. Hinila niya ang turban niya. Ang buhok niya ay, may video ako. Ipapatugtog ko ito sa iyo. Hinila. Ang tawag na yon ay tumagal ng halos 12 minuto. Ang nangyari noon ay dumating ang mga pulis at si Henry ang pinusasan. Nagrereklamo siya na sinaksak siya, pero siya pa rin ang pinusasan. Nang mapansin nilang talagang nahihirapan siya, nasaksak na pala siya ng 5 beses. Ang nakamamatay na saksak ay yung sa dibdib niya. Handa na siyang himatayin at ilang sandali lang ay namatay siya doon mismo sa kalsada ng Southampton. Ngayon, ang mga saksak na yon ay hindi ginawa gamit ang seremonyal na kirpan na itinago ni Digwa sa ilalim ng kanyang damit. Ginamit niya ito gamit ang pangalawang patalim, isang 21 sentimetrong talim na tinatawag na Schuster na ginamit niya ng 5 beses. At alam natin na si Henry, nang nakuha niya ang ulat ng patolohiya,
ay may 2 pinta ng dugo sa loob ng kanyang dibdib. Ngayon, sa paghatol sa kanya, sinabi ni Hukom Bill Moseley Casey na 2 pinta ng dugo. Literal siyang nalunod sa sarili niyang dugo. Sige, narinig mo na ang opisyal na kwento, tama? Ito ang lalaking pilit nilang pinapalabas na hindi ginamit ang kirpan para gawing hindi mahalaga. Ang argumento namin kung bakit hindi dapat payagan ng mga Sikh na magdala ng talim na maaring gamitin bilang nakamamatay na sandata ay walang sinuman ang dapat bigyan ng espesyal na pribilehiyo. Walang magkakaibang antas ng batas. Para kanino man. Para kanino man. Kaya, kahit na mas malaki pa ang tsansa mong tamaan ng kidlat kaysa sa kirpa ng isang Sikh, hindi yon mahalaga. Hindi na gusto ng kanluran ng ganon dahil dati nilang binigyan ng pribilehiyo ang mga tao. Pinapayagan ng mga Muslim na manawagan sa panalangin sa loudspeaker. Ang mga Sikh ay pwedeng magdala ng kirpa nila. Kailangan ng bawiin ng anumang espesyal na pribilehiyo na ibinigay sa inyo. Ngayon, ipapatugtog ko na ang video. Sige, nagsimula ang video pagdating ng mga pulis sa eksenang ito. Paalala, nakakabahala ito, pero magpokus sa bawat salita. At may teorya ako kung bakit ito nangyari. Alam ko, maraming tao ang galit sa mga pulis. Galit ako sa kultura dahil mas malaki pa ito kaysa sa 3 o 2 lang. Well, ang naririnig lang natin ay 2 pulis, 1 lalaki at 1 babae. Mas malaki ito kaysa sa kanila. O ito ay direktang resulta ng kulturang nilika ng kaliwa. Kulturang nilika ito ng mga nagpapakitang tao, nagmamalasakit sa kalikasan at liberal na pusong mamon. Sila ang gumawa nito. Lumuhod si Keir Starmer para kay George Floyd na isang kriminal. Hindi siya namatay dahil sa... Ang tuhod ng pulis sa kanyang leeg. Hindi siya namatay dahil doon. Namatay siya dahil sa labis na paggamit ng fentanyl. Opisyal yan. Nasa ulat ng coroner yan. Sa di malamang dahilan, nais nilang pagkonsensyahin ng pulis. Tingnan mo, ganito ang resulta. Kapag tinakot mo ang mga pulis gamit ang isang salita, rasismo, syempre mag-aalala sila na ayaw nilang maging susunod na pulis, yung pumatay o yung umaresto kay George Floyd. Ayaw nilang maging ganoon. Ayaw nilang mapagbintangang pumatay ng Sikh o iba pang kayumanggi. Ayaw nila ng ganong bintang. Bago mo pakinggan ang video, panurin mo muna ito. Naalala ko ang insidenteng ito. Ng pulis na Aleman na ito. Sige, nangyari ito sa Mannheim noong ika-31 ng Mayo. 2024 11:34 na umaga. Itong lalaking ito, siya yung pinasok ko, nandoon siya. Para sunugin ang kopya ng Quran. Isang Afghan asylum seeker ang dumating at nanaksak ng mga tao. Makikita ito sa video. Hindi ko lang maipapakita rito dahil sobrang marahas. Kaya pumunta ang pulis sa lugar ng insidente. At imbes na habulin niya itong Afghan na nanaksak dahil may tinatawag na brown privilege, inabo niya itong puting lalaki na, noong dumating siya, hindi naman gumagawa ng gulo, kundi sinusubukan pang pigilan itong Afghan na migranteng may kutsilyo. Kaya nakakagulat ang ginawa ng pulis. Otomatikong hinuli niya ang puting lalaki dahil ito ang kulturang kanilang nilika. Ang puting lalaki ang may pananagutan sa lahat ng kalupitan sa mundo. Ang puting lalaki ang may kasalanan sa lahat ng bagay. Hayaan mo akong pumunta at supilin ang puting lalaki. Yan ang ginawa niya. Sige, ulitin natin. Iba ang punto ko tungkol sa mga pulis dahil sila ang gumawa na nakamamatay na pagkakamali. Alam mo ba kung ano nangyari? Ilang segundo lang matapos siyang supilin at hindi na lumaban sa pulis sa kanluran. Karaniwan, hindi kami lumalaban sa pulis at hindi namin ginagawa yon. May ilan na gumagawa noon. May ilan, alam mo, may tawag kami sa kanila pero ayokong pag-usapan yon. Ang mga normal na tao ay hindi lumalaban sa pulis. Parang, sige, ayos lang. Kaya yon ang ginawa niya. Hindi siya lumaban sa pulis. Sinupil siya ng pulis. Tumayo ang lalaking Afghan na may kutsilyo at sinaksak sa leeg ang pulis. Binura ko na ang bahaging iyon. 2 araw matapos noon, namatay ang pulis na ito. Ang Afghan na migranteng ito ay noon. Sandali, pasensya na. Kaya may isa pang pulis doon.
Mukha siyang sa tingin ko, may lahing Turkish o kung naman. Maaari nagkakamali ako. Hindi siya mukhang Aleman. Binaril niya siya. Binaril siya ng lalaking yon at malubang na sugatan. Pero nabuhay siya. Kaya nahatulan ng habang buhay na kulong. Na yon, hindi ako. Binanggit ko na ito sa video na ito, 2 taon na ang nakalipas. Binanggit ko yan sa video na ito. Ang pulis na ito ay nagbayad ng pinakamataas na halaga. Dahil sinanay siya gamit ang woke na manual. Kapag may ganitong alitan, gawin mo ito. Oo, bantayan ang mga asylum seeker. May mga racist sa ating bansa na umatake sa mga kawawa, walang armas, mahihirap at inosenteng asylum seeker. Yun lang. Tinitiya ko sa'yo, ito ang itinuturo sa kanilang mga training manual. At eksaktong yan ang nangyari dito. Ngayon, panurin mo ang video na ito ni Henry Nowak. Panuorin ang video ni Henry Nowak. At sabihin mo sa akin kung hindi ito dahil sa nakakatakot na kulturang nilika at binuo natin sa kanluran. Hawak ng tatay ko ang mikroponyo. Hawak siya ng tatay ko, sabi niya. Yan ang tatay. Ngayon, malinaw na sa atin. Tingnan din natin ang ugali ng mga taong ito. Kaya dumarami ang panawagang paalisin ang buong pamilya sa bansa. Dahil sa puntong ito, silang lahat. Yung kapatid na nagsabing hinahawakan siya ng tatay niya, ang tatay at yung mismong taong sumaksak, si Vikram Digwa. Lahat sila ay alam na sinaksak nila ang taong ito. Hindi mo makikikita sa video kasi malabo. Sabi nila, puno ng dugo ang bibig niya, kaya hindi na nila pwedeng ikatwira na hindi kita ang mga saksak. Duguan ang bibig niya. Hindi na siya makapagsalita. Ayos ba? Nalulunod siya sa sarili niyang dugo. Pero tingnan mo ang kawalang pakialam ng mga pulis. May sinabi yung babaeng pulis pero mahalagang malaman yon. Ngayon, nailagay ko na sa isip mo na ito ang kulturang nilika nila na siyang ugat ng lahat ng problema. Klaro namang pinuprotekta ng mga taong ito ang anak nila at lahat sila ay kasabwat dito. Dahil kung isa man sa kanila ang nagsabi na nasaksak siya, kailangan natin, sa halip na tumawag ng pulis, kung tumawag sila ng ambulansya, baka buhay pa ang binatang ito ngayon. Pero dahil sa matinding kawalang pakialam, ang kagustuhang magkaisa, kaya galit ang publiko sa Britanya. Gumawa ako ng video sa Urdu para subukang sabihin sa aking mga manonood na Indian na huwag kayong mag-alala. Kapag ang mga taong ito, kapag lumalakas ang panawagan na muling paalisin, mass deportations, paalisin ang buong pamilya, kapag lumalakas ang mga panawagang ito, dahil ganito ang ugali ng mga tao. At sawang-sawa na ang mga puti. Patuloy siyang bumabagsak sa magkabilang gilid, kaya sinusubukan ko lang siyang panatilihing nakaupo. Puno ng dugo ang kanyang bibig. Ayoko sa kanya, nasa basurahan siya. Siya na mismo ang nagsabi, puno ng dugo ang kanyang bibig. Puno ng dugo ang bibig niya. Tumalon siya sa mga bakod at kung ano-ano pa. Ganon. At siya, sa tingin ko, halata naman. Nahulog siya mula doon at nadulas siya mula sa iba pa roon. Niloloko nila ang pulisya dahil agad naniwala ang mga pulis na maayos ang pamilya at napasuko nila ang lalaki. Mukha siyang lasing, pero hindi siya lasing. Puno ng dugo ang kanyang bibig. At nalunod siya, literal sa sarili niyang dugo. Kaya mahina niyang sinasabi, nasaksak ako, hindi ako makahinga. Dito, sasabihin ng pulis, hindi ko akalaing nasaksak ka. Anong pangalan mo, pare? Ha? May nasaktan pa bang iba bukod sa kanya? Sabi niya, Henry, mahina niyang sinasabi yon. Ako, hinawakan niya ang kapatid ko. Tinanggal niya ang turban ko, kaya hinawakan ko siya sa ulo. Masaktan ka? Oo, namaga ng konti mata ko, mahal. Tingnan mo ang kaawa-awang ilalang na ito. Sinasabi niya, tingnan mo, namamaga ang mata ko. Sinaksak niya siya ng 5 beses, kaya muntik nang mamatay ang tao. Pero nag-aalala pa rin siya. Pasensya na. Kung gusto mong ipa-deport ang buong pamilya dahil kasabwat sila, pasensya na. Kasabwat silang lahat. I-deport ang pamilya kung walang hatol. So kayo umurong ka ng konti para sa akin. Pakiusap, papahita niyo sila.
Si Henry to. Ilalabas na kita dyan. Narinig mo? Sabi niya, nasaksak ako. Ilalabas ka namin dyan, pwede ba? Gawin natin ulit ito. Sige, sige. Nasa kama na ako para matulog. Tingnan mo ulit ang puwet niya. Kalatan mga kalokohan dito. Kaya inalis nila ang tunog na ito. Hindi ko alam ang sinabi, siguro pwede naman. Hindi ko sinasabing may sabuatan. Baka may nabanggit na personal na detalye kaya pinatahimik. Ilagyan ng beep pero walang tunog. Pero hindi ko alam. Maaring may sinabi pa siyang iba, kaya maaari rin itong makadiin. Tumakbo mula sa kanto. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Nasaksak ka. Saan banda? Sa tingin ko nga, nasaksak ka. Sa tingin ko hindi ka pa nasaksak pare. Bakit? Anong nagtulak sa kanya para maging ganoon kabastos agad? Lalo na't malinaw na hindi normal ang sitwasyong ito. Kitang-kita nilang duguan ang bibig niya. Sinisikap kong maging bukas ang isip ko at hanggang ngayon ay ganoon pa rin, sa tingin ko. Hindi ko ilalagay lahat ng sisi sa mga pulis. May kasalanan sila dahil pinabayaan at hindi nila pinansin. Mas malaki pa itong problema mga pare. Dinamit nila ang salitang racist at agad siyang tinrato ng mga pulis na parang malalang kriminal. Heto ang punto ko. Kahit na may nasabi siyang racist pero kailan pa naging normal yon? Kailan pa naging dahilan yon para gumamit ng dahas, ng marahas na puwersa? May tumawag sa akin ng ganito. Diyos at Kay, sinaksak mo siya. Boom! Bagsak ka. Pagkatapos, may sugat ka sa bibig at kailangan kitang hawakan. Kamay. Ilagay mong kamay sa posas, pare. Parang first time lang natin itong naranasan. Talagang namatay siya. Kawawa naman, namatay lang siya. Ilang, siya. Ano pa bang magagawa mo? Ano pa magagawa mo? Tingnan mo, yan ang pinakaayaw mo. Gusto mo bang nakaposas ka ngayon? Kapag ikaw, puno ng dugo bibig niya. Ooh! Wala namang nangyari pare. Kita mo, naging racist ka. 21 taon ay hindi sapat. Pasensya na. Siya ay. Nasaksak siya. Dapat natin siyang tingnan. Saan siya nasaksak? Sa mukha. Hindi, pero kailangan natin tingnan, hindi ba? Ibalik mo lang ang mga ito. Nakita mo ba kung paano niya tinanong, saan ka nasaksak? Sabi ng mga kapatid na Sikh, hindi siya nasaksak. Kaya sabi niya, pero kailangan pa ring tingnan. Oo, totoo yan. Kailangan mong tingnan pero hindi niya nagawang maayos ang trabaho niya. Sa tingin mo, saan? Ka nasaksak. Sa mukha. Hindi, pero dapat nating tingnan. Huwag. Tayo. Sa mukha. Ano kayang iniisip ng mga tanga na to? Kung itatanggi nila ang pananaksak o di sabihin ng info, biglang mawawala sugat niya at ayos na lahat? Ganun ba inisip ng mga tanga na to? Dapat silang ay pa-deport kasama ang buong pamilya nila dahil lang sa pag-iisip ng ganyan. Paalisin mo lang ang mga to, kunin mo ang mga detalye nila at iba pa at ako na ang bahala sa kanila. Sige, manatili kang nakatagilid. Ihiga ka sa tagiliran mo, pare. Kailangan mong basahin. Basahin mo na. Sinasabi ko sa kanya, panatilihin siya ang nakatagilid. Nakaayos na kami nung nandito siya, pero hindi niya nagustuhan. Nung pangalan mo, pare. Sa ngayon, ikaw ay inaaresto para ito sa pananakit. Hindi mo kailangan magsalita. Maaring makasama sa depensa mo kung hindi ka magsasalita. Banggitin kapag tinanong ka. Kaya sigurado akong asa ka mamaya sa korte. Ano mang sabihin mo, maaring gamitin bilang ebidensya. Ayos ba? Nang binabasa sa kanya ang kanyang mga karapatan, mukhang ito ang sandali. Ilang saglit lang pagkatapos nito, namatay siya. Literal na ilang minuto lang ang lumipas. Sobrang sama at lungkot ng pagpanaw. Grabe naman. Mukhang masusuka siya sa tingin ko. Makikita mong hindi siya nasa magandang kondisyon at may sakit. Hindi siya 100%. Gusto mo bang itigil na?
Oh, may lalaking ito nakakabugbog lang, galit kami, isang ambulansya. Ito ang mga. Hindi man lang nagre-react ang mga tao. Yun lang ang nakita natin. Hindi ko alam kung bakit nawala na pagkatapos nun. Kaya alam ko, oo, dapat kasuhan at usigin ng mga pulis na ito. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Hindi doon natatapos ang usapan. Sinabi ko sa'yo na ito ay problemang pangkultura. Hayaan mo ipakita ko sa'yo ang isa pang video. Kakakalabas lang ang video na ito. May mga tao na sa kung anong paraan. Parang nagkasundo na kung may isang tao na nagiging racist sa'yo, ay sapat na dahilan yon para gantihan ng pisikal na karahasan. Yan ang paniniwala nila. Tingnan mo itong video. Kakakalabas lang ito. Muna sa Austria. Sige, galing ito sa Austria. Kung saan may isang itim na babae. Binugbog ang isang batang babaeng Austrian, 25 taong gulang na babae. At wala siyang ideya kung sinong itim na babaeng ito. Hindi niya pa ito nakita noon. Sabi ng itim na babae, tiningnan at pinagtawanan niya ako. Naagad namang itinanggi ng babaeng Austrian. Sabihin na lang nating totoo. Sabihin na lang nating totoo nga. Simula kailan naging dahilan yon para saktan mo ang isang tao na tumawa lang sa'yo, na tumingin lang sa'yo ng kakaiba. Paulit-ulit ko nang sinasabi, mahalaga ang mga kulturang ito. Ibang pananaw ng mga tao mula sa ibang kultura. Kung paano sila umasta sa publiko. Oo, bakit mo ako tinitingnan? Boom! Saksak, patay. Kahit sabihin mong may sinabi siyang racist ayon sa hukom, hindi naman si Henry. Racista. Boom! Boom! Saksak. Yung lalaki tumatakbo, tinatangkang tumakas sa akin. Pasensya ka na, hindi krimen ang rasismo. Ulitin ko, hindi ka nais-nais ang rasismo. Hindi ito rason para gumanti ng pananakit. Hindi ito nagbibigay katwiran sa kahit ano. Pinakapwede mong gawin ay sabihin nakakahiya ka at umalis. Iyan ang tamang gawin. Pero lagi kong sinasabi na may ilang kulturang hindi pa sibilisado. Nabubuhay pa rin sila sa medieval na panahon. Bakit kailangan nating dalhin sila ng marami? Makinig ka, panurin mo ito. Panurin mo tong kalokohan na to. Anong nangyari sa mukha niya? Lumaban siya, pero sa kasamaang palad, wala siyang laban. Wala siyang laban dahil may... Tingnan mo, ang puting tao ang may gawa niyan. Isipin mo ito. Isipin niyo ito mga pare. Hindi ko pa nakita ang mga puti na umasta ng ganito. Bihirang-bihira, dati ko lang ito nakikita. Alam mo yon, nangyayari lang yun kung adik sa droga o lulong sa bisyo ang isang tao o kung ano paman. Ang mga normal at sibilisadong tao ay hindi ganito umasta. Tinawag pa niya siyang walang kwentang Austrian. Sige, magsimula na ako. Nadadala na ako sa ibang usapan. Uulitin ko lang. Rasismo. Hindi ito krimen. Rasismo. Kasuklam-suklam pero hindi ito krimen. Hindi mo maaring... Hindi rason ng ganito para gumanti ng dahas. Ngayon, tingnan mo. Mga magulang ni Henry Novak. Sige, mas masakit pa ito sa dibdib. Mas nakakalungkot pa ito. Ama ni Henry Novak, pakinggan natin siya. Ako si Haris Sultan. Sa kaliwa ko ay ang aking anak na babae, si Olivia Novak, nakatatandang kapatid ni Henry, at sa kaliwa niya ay si Lucy Ross, ina ni Henry Novak. Kinumpirma ng hurado ang matagal na naming alam. Ang buhay ni Henry ay kinuha sa kanya ng labag sa batas, marahas at walang sapat na dahilan. 18 taong gulang si Henry. Siya ay mabait, ambisyoso, minamahal at puno ng potensyal. Buong buhay pa niya ang nasa harap niya. May kursong tatapusin, pupuntahang lugar at kinabukasang bubuuin. Sabihin mo sa akin kung paano hindi mapupunta sa dulong kanan ang lahat ng taong ito. Sabihin mo, bigyan mo ako ng isang magandang dahilan. May ilan talagang hindi mapupunta ron. Marami rin ang baka, hindi. Ganon lang yon.
Ganon kalambot. Ang isang puting lipunan. Pinalambot na sila. O bawat isa sa kanila ay dapat maging rasista o hindi rasista. Bawat isa sa kanila ay dapat hinihingi nilang maibalik ang kahit kaunting kontrol. Walang bond o espesyal na pribilehyo ng bata. Ang buong pamilya ay tumulong sa pagtatakip ng krimen. Sa tingin ko, makukulong din ang ina. Dapat lahat sila ay may pananaw na, pasensya na. Kung ayaw mo sa mga batas natin, bumalik ka na lang. At ngayon napatunayan nyo na gusto nyo magtulungan. Alam mo, nakita na natin to. Isa itong karaniwang moral na panuntunan. May ilang tao na magsasabi, ang mga puti rin naman ay gagawin ng parehong bagay para sa kanilang anak. May ilan? 100%. Pero mayroong napakaaktibo. Aspeto ng kulturang puti kung saan hinihikayat nila ang kanilang anak na kriminal. Na sumuko sa pulis. Sumuko ka? Nagkamali ka sa pulis. Ito ay pero halos hindi ito nangyayari sa maraming ibang kultura. Isipin mo na ito ng pinakamasamang bagay na pwedeng pagdaanan ng kahit sino magulang. Hindi mapatahan ng ina at kapatid na babae, kaya ang ama ang nagbasa ng pahayag. Alam ko na lahat ng magulang. Sinasabi nila, maintindihan mo rin balang araw kapag nagkaanak ka. Hindi natin ito siniseryoso hanggang mangyari na, at ito ang pinakamasamang bagay. Naunawaan ko kung paano ito maaaring magtulak sa mga tao sa sukdulan. Ang pagkamatay ng iyong anak. Ang kinabukasang iyon ay ninakaw sa kanya at walang hatol o sentensya ang makakabawi nito. Walang ginawang masama si Henry. Isa siya sa pinakamabait, pinakamaasikaso at pinaka-welcoming na taong makikilala mo. Kahanga-hanga siya sa lahat ng paraan. Noong Disyembre 3, noong nakaraang taon, pauwi na si Henry mula sa kasiyahan kasama ang football team ng universidad nang makita niya si Vikram Digwa. Isang lalaki na hayagang may dalang malaking kutsilyo sa mga kalsada ng Britanya. Nakalimutan ko ang mahalagang impormasyon. Kinukunan ni Henry Nowak ng video ang sarili habang naglalakad. At sandali niyang nakunan ang pakikipag-ugnayan niya sa mamamatay. Sa kanyang mamamatay. At sinabi doon, parang ganitong sinabi. Sabi ni Henry, ikaw ay masamang tao. Ikaw ay masamang tao. Kaya malinaw na may nangyari. At sabi niya, masamang tao ako. Ako ay napakasamang tao. At lumalabas na siya. Siya talaga ay gustong gumawa ng masama. Para magturo ng leksyon o kung ano man ang dahilan. Siya. CIA. Dinamit ang kutsilyong iyon para patayin si Henry. Dapat ay ligtas siyang makauwi. Sa halip, naging isa na naman siyang kabataang nawala dahil sa malupit na realidad ng krimen gamit ang kutsilyo sa bansa nito. Karamihan dito ay hindi puti ang gumagawa. Pasensya na, dinagdag ko lang. Karaniwan, hindi mga Sikh ang gumagawa niyan. Hindi nila kadalasan ginagawa yon. Hayaan mong bigyan kita ng paalala. Pero hindi yan ang punto. Hindi nagmamalasakit ang mga puti o pangunahing lipunan ng Britanya. At hindi rin dapat sa maliliit na pagkakaiba ng mga grupong imigrante na ito. Wala kang obligasyon na maging ganito kapatas. Talagang hindi mo kailangan gawin yon. Kailangan mong tumayo at sabihin, alam mo, wala kaming pakialam. India laban sa Pakistan. Sino ang tama at sino ang mali? Hindi, wala kang pakialam dyan. Ang dapat mo intindihin ay ang lipunan mo ay nalalason na hanggang sa halos hindi mo na makilala ang iyong paraan ng pamumuhay. Hindi kayo nagdadala ng mga kutsilyo. Hiningi sa inyo na isuko ang inyong mga armas, ibigay ang inyong mga armas, at bilang isang lipunang may mataas na tiwala, sinabi ninyo, heto, kunin ninyong lahat. Ginawa namin yan sa Australia. Sa Australia, matapos ang massacre, sinabi ng gobyerno ni John Howard na isuko ang mga baril. Sa mga lipunang may mataas na tiwala, walang tumutol, ibinigay lang nila. Milyong baril ang ibinalik sa kanila. Pero na yon, nagkaroon na tayo ng karahasan gamit ang machete sa Australia. Lahat ginawa ng mga hindi Australiano. Lahat ginawa ng mga dayuhang migrante. Mga kabataan nila, mga anak nila, karamihan ay mga Aprikano. Kaya ang gobyerno ng Victoria ay naglagay ng mga hulugan ng machete sa iba't ibang lugar. Naglagay siya ng machete bin sa iba't ibang hotspot para palihim mong mailagay ang machete mo doon. Alam mo ba ang nangyari? Walang nagtabi ng machete nila. Bakit?
dahil malaking pagbabago sa kultura. Hindi mga puti ang kaharap dito at hindi rin sila yung madaling sumunod sa gobyerno pag may COVID lockdown. Sa atin, hindi tayo nagprotesta at tinanggap na lang natin, high trust ang lipunan. Ngayon, matapos ang ilang taon, tingnan mo ang resulta. Mula sa high trust, naging pangit ang lipunan natin. Kailangan na magsabi ng sapat na ang mga puti. Wala na akong pakialam. Wala akong pakialam kung may ma-offend dahil tinitigan ko sila ng kakaiba, gaya ng sinabi ng itim na babae sa Austria. Wala akong pakialam kung nanalo sila sa isang laban ng football at nagwala sila at nagsimulang mag-riot sa Paris. Gaya ng nakita mo kahapon. Alam mo ba, may ilang Aprikano, pati Pranses na may dugong Aprikano, na nagsasabing ang football hooliganism ay hindi likas sa mga Aprikano, kundi kultura ng mga Pranses. Kaya nga nakikita natin ang mga Pranses na ito, mga mabubuting kabataang Pranses, mga Pranses na may lahing hilagang Aprikano na gumagawa ng mga ganitong bagay. Sorry, ang dami kong galit. Pasensya na. Si Henry ay pinagsasaksak ng maraming beses. Habang duguan ng kanyang dibdib, tinangkang tumakas. Hindi niya nagawa. Hinabol, inabuso, at kinunan siya ng video ni na Bikram Digua at ang iba pa. At ang kanyang pamilya. Ang kanyang ama ang dumidiin sa kanya habang siya'y nalulunod sa sariling dugo. Pagdating nung kulisa, nakahiga si Henry sa sahig, hirap ng umupo at kitang-kita na malubha ang kanyang kalagayang medikal. Sa huling salita niya, sinabi niya sa pulis na hindi siya makahinga. Sinabi niya sa kanila na sinaksak siya. Diyos ko. Sa totoo lang, Henry, Di ako makapaniwala sa nangyayari sa kanila. Hindi talaga naiintindihan ng mga tao. Lahat ng Vogue nagpapakitang tao ng kabutihan at agad ipinagtatanggol si Bikram Digwa. Ginawang issue sa politika ito. Hindi lahat ng Sikh para sa naririnig mong milyon-milyong beses tungkol sa mga Muslim. Sana ito na ang pagkakataon ng komunidad ng Sikh na magsalita. Kakampi namin ang lipunang Australiano at Briton. At oo, handa kami sa ganitong sitwasyon. Handa kaming makipagtulungan. At kahit magsakripisyo dahil hindi ito normal na panahon, hindi dapat nangyari. Pasensya na, kahit isa ay sobra na. Hindi dapat nangyari ito. Ang mga taong ito, may mga pangarap sila. Si Henry Nowak ay isang estudyante sa universidad. May pangarap sila at balang araw, mararating niya ang gusto niya. Pinalaki nila siya mula noong siya'y maliit pa. Inalagaan niya siya at may mga pangarap para sa kanya. Wala na lahat. Pinakamasaklap ito. Bilang magulang, di ko mapigil ang isipin. siyam na ulit niyang sinabi sa pulis na hindi siya makahinga. Sinabi niya sa kanila na nasaksak siya ng 4 na beses. Ang sagot ng isang pulis ay, sa tingin ko, hindi ka naman nasaksak, pare. Kawalang pakialam. Sinabi ng pulis na nalinlang sila ng mamamatay tao. At na ang eksena, pagdating nila, ay magulo. Hindi yun magulo, napakasimple lang. Naniwala lang kayo sa sinabi ng lalaki dahil kayo manggi siya. At binanggit ang salitang R. Kasama ito sa training module nila. Makinig kay Nuria Khan. Gumawa siya ng mga video tungkol sa prevents training programs at iba pa. Sa tingin ko, magaganda ang mga ito. Yung klase ng mga tanong, yung klase ng training modules na meron sila, lalabas ka na iniisip mong ang puting kultura, ang pinakamasamang kultura sa mundo. Lahat ng problema sa kanluran, mula sa kahirapan sa Afrika hanggang sa umaapaw na mga imburnal sa Bangladesh, India at Pakistan, lahat ay kasalanan ng puting lalaki. At syempre, kapag lumabas sila, kapag natapos sila ang mga training module na yon, tinitingnan nila ang lahat. Nagiging racist sila laban sa mga puting tao. Nakakatawa talaga ang biro na ito. Di ko alam kung sinong gumawa. Sa kasamaang palad, para sa amin, mukhang mas simple lang ang katotohanan. Ito. Hindi. Sinabihan mismo ng aming anak at ng isang miyembro ng publiko na tumawag sa siyam-siyam-siyamang pulis na may narinig silang sumigaw na sila ay nasaksak. Pero hindi sila pinaniwalaan ng pulis. Hinila si Henry, pinuwersa ang mga kamay sa likod at nilagyan ng posas sa ibabaw ng graba.
Imbes na ituring na biktima, inaresto ng pulis si Henry dahil sa pananakit at binasa ang kanyang mga karapatan. Hindi kakayanin ng nanay ko ito. Napakatapang at napakalungkot nito. Salamat sa Diyos. Sa totoo lang, inakala ko na 3 o 4 na taon ako makukulong. Wala talaga akong alam tungkol doon. Napansin ba nilang pahiwatig? Iniisip ba nila na dahil si Tutiya Kia ay hindi nagsalita para kay Wayne Broadhurst na pinatay ng isang Afghan? Hindi rin siya nagsalita para kay Rene. Pasensya na. Nakakalimutan ko ang apelido ni Rene, na nagtatrabaho sa isa sa mga hotel na tumutuloy sa mga migrante. Isang residente mula Sub-Saharan Africa, Ang paulit-ulit siyang sinaksak ng distornilyador at pinatay. Walang nabanggit tungkol sa kanya. napakarami. Literal na daan-daang ordinaryong puting Briton ang nasaksak, kinahasa, pinatay. Alam kong hindi sila asylum seeker, kundi pamilyang dito na nakatira. Mukhang wala silang ginawang masama nun. Pero biktima rin sila ng mga pangyayari. Pinalaki rin nila ang mga anak nila kasama ang puting tao. Kung may sabihin siyang racist, alam mo, tumayo ka at bla bla bla. Kahit ano pa, gawin mo ang gusto mo. Kaya pagkukulang yan ng mga magulang nila, pasensya na. Pinalaki mo ang isang mamamatay tao. Oo, pinalaki mo ang isang mamamatay tao. Itong mga makakaliwa, ang mainstream na lipunan, sila ang lumikha ng kulturang ito ng pagkapuot sa lahing puti. Talagang magbubunga ito ng mga ganitong resulta. Iyan ang nangyayari sa malawakang saklaw. Pero hindi nila gagawin yon. Hindi ito magtatapos ng maganda. Hindi ito para sa mga puti o hindi puti. Pero tiyak hindi maganda ang kalalabasan para sa mga hindi puti. Sigurado ako doon. Pero bakit kailangan itong pagdaanan? Bakit kailangang lumika ng mga kaawa-awang kultural na paradigma na nagtutulak sa mga tao sa ganitong klase ng pag-uugali? Dapat mula pa noon ay nakabatay na ito sa pantay na merito at walang espesyal na pribilehyo. Nakagawa sana sila ng mas maayos na lipunan. At yan din ang parehong pagkakamaling ginagawa natin dito sa Australia. Alam mo bang ilang beses nang pinalaya ang mga rapist na ito dahil sa kultura nila, hindi nila ito itinuturing na mali? Gaano karami ang gumagamit ng ganitong dahilan at tinatanggap pa ng mga hukom? Iyon ang huling bagay na narinig niya. Walang dignidad nang mamatay si Henry. Hindi. Hindi siya namatay nang may pag-aarugang nararapat sa kanya. Bago siya paniwalaan ng iba, nawala na siya ng malay. Hayaan ninyong maging malinaw ako. Si Vikram Digiwalang at siya ang 100% responsabale sa brutal na pagpatay sa anak namin. Pati ang pamilya niya dahil sa pagtatakip nito. Bakit napaka-formal ng mga puti kahit sa harap ng trahedya? Bakit? Bakit kayo napaka-formal? Hindi dapat namatay si Henry sa kalsada ng Southampton habang nasa kustodiya ng pulis. Ang paraan ng pagtrato sa kanya ay hindi makatao at nakakababa ng dignidad. Ang pumatay sa kanya, gayunpaman, ay binigyan ng respeto, pinaniwalaan siya. Hindi siya pinosas sa pag-aresto. Hindi siya pinosas nang dalhin sa istasyon ng pulis. Bakit? Sa pagkakaalam namin, hindi siya kailanman pinusasan. Gaya ng sinabi ni Vikram Digwa sa korte, habang siya ay inaresto sa pagpatay kay Henry, dinala siya ng pulis sa kusina para pumili ng pagkain. Ang pagkakaiba ay muli. Ikaw ito. Pwede kang magalit sa mga individual na pulis, pero ito ang kulturang kanilang nilika. Tungkol ito sa kultura, mga pare. Kultura ang dahilan nito. Pansinin ang klarong pagkakaiba sa pagtrato. May isang lalaki na dumudugo ang bibig. Sige, hindi mo alam kung nasaksak siya o hindi, pero hindi mo siya pinaniniwalaan. Una sa lahat, bakit hindi mo siya pinaniniwalaan? Dahil siya ay isang puti? Malamang may pagka-racist. 19 na anyos na binata, kaya hindi siya pinaniniwalaan. Na yon na alam ng siya ang sumaksak, siya ang may pananagutan sa pagkamatay niya. Ang bait pa rin nila sa kanya dahil ganyan na ang kultura, mga pare. Iyan ang kulturang nilikha nila. Hindi na talaga matiis. Naniniwala kami na ang mga sangkot na opisyal ay naka-duty pa rin kahit alam naming ang ilan ay maaaring nagbitiw na. Pinayagan siyang mag-resign bago siya makapagpahayag sa Independent Office of Police Conduct tungkol sa insidente noong gabing yon.
patuloy pa rin ang investigasyon ng IOPC. Habang hinihintay natin ang kanilang pinal na ulat, nananawagan kami sa Home Secretary na tiyakin na may sapat na resources, autoridad at kalayaan ang IOPC. Kailangan nitong magsagawa ng kumpleto, matapang at transparent na investigasyon. Mulay, hayaan ninyong may sabihin ako sa inyo. Ako, hindi ko iniisip na dapat kang magalit sa mga pulis. Pero pwede ka. May karapatan kang magalit. Pero sila mga piyesa lang sa makinang ito. Gumanti rin ang putok ang mga pulis, na sa tingin ko ay tama lang. Dapat nilang sabihin ginagawa lang nila ang itinuro sa kanila. Sige, alam ko malamig pakinggan to dahil marami akong sinusubaybayan tao. Marami ang galit sa pulis at gusto silang ipaaresto. Sige, gawin nyo. Pero sinasabi ko sa inyo, mas malaki pa ito kaysa sa mga pulis na yon. Ginagawa lang nila kung ano ang itinuro sa kanila. At nangyayari ito. Parehong bagay ang nangyayari sa Alemanya. Parehong bagay ang nangyari sa Alemanya. Itong taong ito ang pangunahing halimbawa niyan. Niyan. Pulis. Madaling napaniwala ang mga pulis na yon. Nabulaga sila at madali rin sana silang naging biktima ng mga gumagawa ng krimen na ito. Hindi yon nangyari, pero maaari sanang mangyari yon. Kaya kailangan natin ng mas malalim na investigasyon kaysa basta ay sisi lang sa mga pulis. Suriin ninyo ang kanilang mga training module. Tinitiyak ko sa inyo. Malaking bahagi diyan ng rasismo. Talagang malaki. Rasismo ay hindi krimen, mga pare. Hindi talaga. At naging maayos naman ang kanduran hanggang sa sinimulan nilang ituring na krimen ang rasismo. Maayos pa rin ang kanluran. Patuloy ang pagdating ng mga tao sa mga bansang kanluranin mula sa mga bansang mayoryang kayumanggi, itim at asyano. Patuloy pa rin pumupunta ang mga tao, kaya hindi talaga naging malaking issue ang rasismo. May kumpiyansa ako dyan. Dumating ako sa Australia noong 2003, hindi pa kasing multikultural na ngayon ang Australia noon. Ngayon, mas malinaw at maganda na may mabuting dahilan. Noon, mas gusto ko ang Australia noong early 2000s. Sa totoo lang, yon ang mas gusto ko. Rasismo. Hindi, baka may magsabi ng kung ano. Sige, hindi pa nangyari sa akin, pero naiintindihan ko na maaring nangyari yon. Pero hindi mangyayari yon dahil ang pangunahing lipunan sa Australia, dahil napakasibilisado at maunlad nito, yon. Kahit na may ilang tao, ilang bogans, sabihin na natin, na maaring maging racist sa isang hindi puting tao. Ang sarili nilang lipunan. Tayo, ang sarili nating lipunan, ang magpipigil nito, ang maghihikayat na huwag gawin ito, at hindi titingnan ng maganda ang taong gumagawa ng rasismo. Hindi lahat ay pwedeng gawing batas. Hindi lahat ay pwedeng gawing krimen. Kahit na ibang bagay na kasuklam-suklam. Halimbawa, yung pagmumura. Hindi mo pwedeng gawing krimen ito. Hindi mo talaga magagawa. Walang matinong tao ang magiging aktibo, magmumura ng paulit-ulit sa gitna ng isang, alam mo na, matinong pagtitipon. Kung gagawin niya yon, siyang mananagot at haharap sa mga kahihinatnan ng pangungutya ng iba. Kaya ang rasismo ay hindi isang krimen. Hindi ito dapat maging krimen. Hindi kailanman dapat maging krimen. Hindi na dapat ipaglaban ng pamilya namin ang katotohanan. Kahit naging trahedya ang ginawa ng pulis noong gabing yon, iba pa rin ang naging takbo ng investigasyon sa pagpatay. Nais naming ipahayag ang aming taos-pusong pasasalamat kay Senior Investigating Officer DCI Rebecca Bartholomew sa Serious Crime Team at lalo na kay Officer Claire Proctor na siyang humawak ng kaso. Nagpapasalamat kami kina Sarah Page at Trudy May, ang aming Family Liaison Officer, sa kanilang sipag, profesionalismo at malasakit sa investigasyong ito. Owang babae sila, kaya maganda ring may babae sa kapulisan. Para suportahan ang aking argumento, ipinadala sa akin ang recording ng tawag sa siyam na ginawa ng pamilya ni Vikram, na siya ring tinutukoy na mamamatay tao sa pulisya. At ito ay magbibigay sa atin ng ideya kung paano mag-isip ang ating departamente. Kung paano mag-isip ang mga tao sa ating departamente ng pulisya. Kaugnay ng lahat ng iyon, ito ang tawag sa siyam, naraan siyam naput siyam na ginawa ng kapatid ng mamamatay tao sa pulisya.
police emergency? Kakatake lang sa amin ng isang tao dahil sa lahi namin. Ito ay isang. Biktima kami ng pag-atake. Si Cook ang unang umatake. Pasensya, inatake kami ng isang puti dahil sa lahi namin. Sige, okay. Nasaan kayo ngayon? Nasa Belmont Road, Tommy. Dapat sinabi mo, dito dapat pumasok ang training natin. Hindi dahil sa lahi. Hindi mahalaga ang lahi. Inatake ka? Sige, ayos lang. Ngayon, magpapadala kami ng pulis. Ngayon, magpadala ka ng pulis at dapat alisin mo na lang ang usapin ng lahi. Hindi naman tungkol sa lahi ano ba talaga? Parang inatake ako dahil mataba ako. Parang ano ba talaga? Bakit ang salitang lahi? Bakit mas inuuna ang salitang lahi kaysa sa lahat? Bakit? Hindi ka inatake dahil mataba o mabagal kang maglakad. Basta inatake ka lang. Basta, nasa kalsada lang. Ikaw ba? Pasensya na. Nasa kalsada ka lang. Kakapay ko lang ng kotse para umuwi, bigla rin inatake ang kapatid ko. Kakaatake lang sa amin dahil falahi namin. Inatake kami ng taong to. Beep! Kinawag ba siya ng masama doon? Tinawag ba nila si Henry Emre Novar na nakakasuklam na bansag pagkatapos? Oo, malamang tinawag siya ng racist. Magandang pili. Pagkatapos saksakin ng kapatid niya ng maraming beses, inatake kami ng puting lalaking ito. Bigla lang siyang lumabas, pero ngayon, alam na nating hindi naman totoo yon. Ngayon, alam na natin na hindi lang walang katotohanan yon, kundi ang ginawa ng mga lalaki pagkatapos ay tumawag sila sa kanilang ina. Dumating ang kanilang inang, hindi dito ipinanganak sa lugar na insidente. Maya-maya, ipapakita namin ang litrato ng seremonyal na kutsilyong ginamit. Tinago ito ng ina. 21 sentimetro ang haba nito. Parang espada na talaga. Kailan nagiging espada ang kutsilyo? Diyos ko. Ginagamit nila ito pang ahit ng bulbol. Espada. Ibig kong sabihin, ayan na. Ayan na, dumating na ang nanay sa eksena. May dugo. Dugo yun ni Henry. At kinuha niya ang kutsilyo at umalis sa eksena, nadala ang kutsilyo at itinago ito. At ayun na siya. Deport, kulong, tapos deport ulit. Sorry buong pamilya. Bakit hindi inuli at kinasuhan ng kapatid? Bakit? Ibig kong sabihin, ito ay isang pagpatay ng pamilya at pagtatakip. At talagang nakakadiri ito. Sa tingin ko kahit si Patrick Christie at ako mismo, walang nakapansin nun. Isa itong problemang kultural. Kaya niya sinimula ng tawag na kami ay inatake dahil sa lahi ng puting lalaki. Paano ipinadala ng tumawag? Paano niya ipinadala ang impormasyon sa unit ng pulis na siya ang tagapamagitan? Sinabi niya puting suspect, umatake dahil sa lahi, kayo mangging tao, pumunta sa insidente. Yun lang ang impormasyon, hindi mo sila masisisi. Ako, kaya ako gumagawa ng kultural na argumento. Hindi mo, kailangan niya. Dapat ibigay ng dispatcher ang impormasyong yon sa pulis na pupunta sa lugar na insidente. Kailangan nilang gawin yon. Kaya nga sinasabi ko na hindi dapat gawing buzzword ang lahi sa lahat ng bagay. Hindi dapat ganoon. Pasensya na, marami akong gustong sabihin. Ganito ko ito tatapusin. Paulit-ulit ko na rin itong sinabi. Hindi lang ito tungkol sa mga pulis. Oo, may karapatan tayong magalit dahil sa kanilang kawalang pakialam. Pero kung ikaw, kung susuriin mo pa ng mas malalim, mapapansin mong ang problema ay nasa institusyon, nasa estruktura, dahil ang rasismo ang naging pinakamalaking krimen sa kanluran. Kahit na hindi naman ito dapat maging krimen. Sa sandali magbato ka ng paratang ng rasismo, ang ating mga autoridad, ang burokrasya, mga politiko, iba na ang tingin nila dito. Bakit? Hindi ito ang pinakamalaking krimen sa mundo. Hindi ito dapat gawing krimen. Moralidad lang ang basehan at lipunan ang magdesisyon. Maayos naman noon ang lipunan. Ang pinakamalaking ebidensya dyan, kahit noong dekada 80 at 90 na racist pa ang kanluran, patuloy pa rin. Dumadagsang mga tao sa kanluran. Patuloy pa rin silang kumupunta mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga puti ang pinaka-hindi rasista at kailangan nilang matutong ipaglaban ang sarili.